Narito na ang may init na aksyon sa Customs Check. Customs Police Chief ng Port of Zamboanga sinibak sa pwesto at pinatawan ng suspension kasunod ng pamamaril ng kanyang anak sa Ateneo de Zamboanga University. Baril na ginamit ng bata pagmamay-ari mismo ng opisyal. Ang batas ay batas kung meron siyang pananagutan dahil yung baril niya ang ginamit o mga baril niyang ginamit, wala naman tayong magagawa kundi ipatupad ang batas. Halos 300 milyong pisong halaga ng sabon na itinago sa mga bato at water equipment magkahiwalay na nasabat ng BOC at PIDEA sa Maynila at Clark, Pampanga. Ilang collection district sa Luzon, Visayas at Mindanao, record-breaking na naman ang nalikom na bilyon-bilyong pisong koleksyon noong Hulyo. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nangakong paiigtingin pa ang kampanya ng BOC laban sa talamak na smuggling at korupsyon. We're willing to lose this job anytime. We're committed to do the right. We want to achieve our mission. If in doing that, pursuing that, will be removed from office, wala naman akong problema doon. We can lose this job anytime. Pagsira sa nasamsam na mga iligal na sigarilyo sa Cebu International Port, pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go. Para lalong paigtingin ang pagsawata sa mga smuggler, BOC at NBI magsasanib puwersa na. Ipinagmamalaking mga mangga mula sa Guimaras na i-export na sa Hong Kong sa pamamagitan ng Iloilo International Airport. Bureau of Customs pansamantalang lilipat ng opisina sa Pasay para bigyan daan ang pagtatayo ng bagong customs headquarters. Excited ka na bang magbakasyon abroad? Alamin ang ilang travel essentials para hassle-free ang inyong gala sa Know Before You Go. Sa atin namang good news tayo. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ginawaran ng Golden Peacock Award ng Federation of Indian Chambers of Commerce Incorporated. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon, ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito, ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ng inyong mga hinaing at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko dahil sa Bureau of Customs bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo, sasamahan kayo at magsisilbing boses ninyo dito sa Customs Check. Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan. Simulan na natin ang balitaan sa naging mabilis na aksyon ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa insidente ng pamamaril sa loob ng campus ng Ateneo de Zamboanga University. Agad na tinanggal sa pwesto at pinatawan ng preventive suspension ang Customs Police Chief ng Port of Zamboanga matapos lumabas sa investigasyon na ang baril na inisyu sa kanya ng ahensya ang isa sa ginamit ng kanyang anak sa pamamaril sa eskwelahan. Personal din tumungo sa Zamboanga City si Commissioner Nepomuceno para ipaabot ang taus-pusong pakikiramay sa mga biktima ng trahedya. Narito ang report.
Umaga nitong nakaraang Martes, August 18, nagulantang ang bansa sa nangyaring karahasan sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School, Tumaga Campus sa Zamboanga City. Umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril. Matapos humupa ang mga putok, dead on the spot. Sa loob ng classroom ang isang lalaking grade 10 student. Nasawi rin ang grade 8 student na gunman matapos na magbaril sa sarili. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na 9mm pistol ang naipuslit ng grade 8 student. Papasok ng eskwelahan at ginamit sa pamamaril. Ang parehong baril na yan ang pagmamayari ng Customs Police Chief ng Port of Zamboanga. Isa ay personal na gamit ng opisyal. Ang isa naman ay issued firearm ng Bureau of Customs. Agad na lumipad papuntang Zamboanga City si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para sa dalawang mahalagang pakay. Una ay personal na ipaabot ang pakikiramay at simpatsya sa mga biktima at kanilang pamilya. Pangalawa ay para ipakita ang buong suporta sa investigasyon ng PNP sa insidente. Kailangan nating iparamdam doon sa naiwang pamilya ng mga naging biktima at yung pamilya rin ng mga yung nakasurvive. Kailangan malaman nila na personal na kami nakikibahagi, nakikiramay doon sa mga pangyayaring malaking trahedya dito sa Zamboanga. Dahil naunawaan ko naman ang aming tauhan ng ama nung namaril. Naunawaan ko ang sitwasyon ni Lieutenant Lars Jalani. Naintindihan ko yan. Kaya lang, ang batas ay batas. Kung meron siyang pananagutan dahil yung baril niya ang ginamit, o mga baril niyang ginamit, wala naman tayong magagawa kundi ipatupad ang batas. Yan ang aking obligasyon. Batay pa sa investigasyon, hindi na na-check ng mga gwardya nang pumasok sa eskwelahan ng grade 8 student dahil hindi siya dumaan sa gate kung saan may security check. Sa emergency exit na may rampa, dumaan ang bata. Saka dumiretso sa 4th at 5th floor at doon ginawa ang pamamaril. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, inamin agad ng opisyal kung paano napunta sa anak ang kanyang mga baril. Nabanggit niya na sasakyan ni Lieutenant Lars yung mga baril niya. Pero bagamat itinuturing siya ni Commissioner bilang isang good officer dahil sa pagiging matiro at maaasahan, lalo na sa matagumpay na anti-smuggling operation sa Port of Zamboanga, agad na ipinatupad ang nararapat na aksyon dahil sa naging papel niya sa naganap na insidente. Sinibak siya sa pwesto at pinatawan ng 90-day preventive suspension. Mabigat man sa atin yan, kinakailangan siyang matanggal doon sa pwesto niya. Dahil siya ang pinuno ng ating Customs Police dito at kinakailangan din masuspindi siya upang magkaroon ng patas at malinaw na investigasyon na ginagawa ang Philippine National Police. Mabigat din yung kanyang pinagdadaanan, subalit piniliwanag sa kanya na kinakailangan natin siyang suspindihin at tanggalin sa pwesto dahil talaga namang nagkaroon ng kapabayaan kung bakit yung mga baril niya ang nagamit ng anak niya. Of course, naunawaan natin na mabigat din yung sitwasyon niya. Kaya lang, pagdating sa batas, wala namang exemption yan. Binisita rin ni Commissioner Nepomuceno ang isa pang estudyante na nadamay sa pamamaril. Nadaplisan siya ng bala habang tumatakbo para matakasan ang namaril na kaeskwela. Mabuti naman, maganda na yung kanyang kondisyon, stable. Magandang balita yun. Kasi nababahala rin tayo kung ano yung kondisyon niya. At binili ni Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin na kung merong kinakailangan na pagtulong na gawin ng ating pamahalaan ay gawin natin yun. Samantala, ipinag-utos na ni Commissioner Nepomuceno sa lahat ng unit ng BOC ang inventory at accounting ng lahat ng issued service firearms at ang pagpapatupad ng mas istriktong gun safety protocols. Ito'y para di na maulit pa ang insidente gaya na lamang ng nangyari sa nasibak at nasuspending Customs Police Chief na posibleng matanggal sa serbisyo sakaling mapatunayan na may matinding kapabayaan. Ang mga baril na pinagkitiwala sa atin ng pamahalaan, yan ay dapat magamit ng tama at yan dapat pangalagaan. Hindi dapat yan makuha ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga minor de edad. Dahil yan ay kapag nagamit sa hindi magandang pangyayari, kagaya ngayon, pananagutan niya ng may-ari ng baril. Sa kabila ng mahigpit na babala ng Bureau of Customs laban sa mga drug smuggler, patuloy pa rin ang tangka ng mga ito na magpuslit ng illegal na droga papasok ng bansa.
Sa Port of Clark, nasabat ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng sabu na itinago sa loob ng isang water pressure equipment. Samantala, halos 300 milyong pisong halaga rin ng sabu ang nadiskubre sa Manila International Container Port na isiningit naman sa mga pouch na naglalaman ng talc stone o batong sabon. Narito ang report. Mistulang mga ordinaryong bato ang ilan sa mga kargamento sa dalawang 20-foot container na dumating sa Manila International Container Port mula Afghanistan. Talc stones ang nakasaad sa deklarasyon ng shipment, pero sa masusing pagsusuri ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency, natuklasang may nakahalong mga bagay na ginawang kamuka ng mga bato. Sa loob ng mga ito, natagpuan ang mga fabric pouch na binalutan ng material na kahalintulad ng plaster of Paris upang magmukhang bahagi ng talc stones. Pero ang nakatago sa loob, humigit kumulang 43 kilogramo ng pinaghihinalaang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 292.4 milyon pesos. Kinumpirma rin sa laboratory test na methamphetamine hydrochloride o shabu ang mga sample mula sa shipment. Ito yung bagong paraan kung paano sila magpasok ng illegal drugs. Bago yung sistema na isiniksik doon sa mga talc stones at nakabalot pa, nakita nyo dyan sa parang katsa. Again, buti na lang meron tayong iba't ibang pamamaraan para mahuli at maawat itong mga ganito. Meron intelligence report tayo, meron din tayong profiling. Pinagsama-sama natin yan. At yung K9, so the usual protocol work. Yung ating risk profiling at yung ating hindi pagtulog sa trabaho. Dire-diretso talaga tayo 24/7. Hindi rin random inspection ang nagbunyag sa kontrabando. Isinailalim ang shipment sa 100% physical examination matapos ituring na high risk batay sa profiling at monitoring ng customs at may dahilan para maging mapaghinala ang mga otoridad. Noong February 10, may isa ng shipment mula rin sa Afghanistan na nasabat sa MICP. Marble naman ang deklarasyon noon. Pero sa loob nito, natuklasan ang humigit kumulang 40 kilogramo ng ilegal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 272 milyon pesos. Dahil sa pagkakatulad ng pinagmulan at paraan ng pagpapasok ng mga kargamento, mahalaga para sa customs ang patuloy na pagtukoy sa mga paulit-ulit na pattern ng smuggling. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, ang mas mahigpit na profiling at risk management ang isa sa mga paraan para matukoy ang high-risk shipments bago makalusot ang mga ito sa mga pantalan. Dire-diretso, hindi natutulog, magbantay, makapaglaban ang inyong Bureau of Customs kasama ang iba't ibang ahensya, lalo na ang PIDEA. Nababantayan natin ang ating bansa na hindi natin papapasukin itong mga illegal drugs dito sa ating bansa upang huwag mabiktima ang ating mga kababayan. Sa Port of Clark, panibagong shipment ng shabu ang nasabat. Sa pagkakataong ito, nakatago naman sa water pressure equipment mula sa United States. Na-flag ang shipment matapos makakita ng kahina-hinalang imahe ang X-ray inspection project ng Customs. Hindi nagtapos sa X-ray ang inspeksyon dahil isinailalim pa ito sa full physical examination kung saan natuklasan ang pinaghihinalaang shabu sa loob ng water pressure equipment. Bahagi ito ng sunod-sunod na drug interception sa Port of Clark. Noong nakaraang linggo, 8.375 milyon pesos worth ng pinaghihinalaang ketamine ang natagpuan sa loob ng isang resin rabbit figurine mula France. Bago ito, humigit kumulang 1.7 kilogramo ng shabu na nagkakahalaga ng 11.6 milyon pesos ang natuklasan naman sa mga car parts mula South Africa. Magkakaiba ang bansa, magkakaiba ang kargamento at magkakaiba ang paraan ng pagtatago. Kaya ayon sa BOC, kailangang sabay-sabay ang intelligence gathering, profiling, X-ray inspection at physical examination para matukoy ang mga kargamentong posibleng ginagamit sa drug smuggling. Basta pagdating sa drugs, talagang mahuhuli at mahuli natin ang mga illegal drugs na pumapasok, lalong-lalo na sa airports. Dahil kompleto ang ating kakayanan dyan, yung mga scanning machines, X-ray machines, K9 units yung mga ASO,
at intelligence cooperation ng ibang bansa sa atin at yung sarili nating intelligence community. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, humataw ang ilang collection districts ng Bureau of Customs matapos malampasan ang kanilang revenue target nitong nakaraang Hulyo. Kabilang dito ang mga pantala na nakapagtala pa ng record-breaking na koleksyon at sunod-sunod na buwang above target performance. Magkano nga ba ang nakalap ng bawat port at aling pantalan ang nakakuha ng pinakamalaking surplus? Narito ang report. Mahigit 1 trilyong piso ang target na kolektahin ng Bureau of Customs ngayong 2026 at ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nadagdagan pa ng humigit kumulang 7 bilyong piso ang target ng ahensya dahil sa magandang collection performance nito. Sa July pa lang, 95.8 billion pesos ang nakolekta ng Customs laban sa 91.5 billion pesos na target. Katumbas ito ng 4.3 billion pesos na surplus para sa buwan. At sa kabuuan, umaabot na sa 11.4 billion pesos ang surplus ng BOC mula sa mga target nito. Our target has been raised with an additional 7 billion peso target because we performed quite well, modest aside, quite well. That's credited to our port collectors, not personally. That's not my personal accomplishment alone. And to date, for July, for example, we're able to hit our target by an excess of surplus of 4.3 billion. Just to belabor the point, we're tasked to collect 91.5 billion pesos, but we were able to deliver 95.8. That's 4.3 billion peso surplus on top of the surpluses that we delivered from January. So we have a total surplus of 11.4 billion pesos. At makikita ang performance na ito sa ilan sa mga pangunahing collection districts ng Customs. Simulan natin sa Port of Batangas. Noong July, nakakolekta ito ng 24.208 billion pesos laban sa target na 23.452 billion pesos. Lumampas ito ng mahigit 755 million pesos o 3.22% sa target at ito rin ang pinakamataas sa monthly collection sa kasaysayan ng Port of Batangas. Malaki ang ambag sa koleksyon ng Port of Batangas ng importations ng Toyota Motor Philippines, Shell Pilipinas at Mitsubishi Motors Philippines. Sa Manila International Container Port o MICP, umabot naman sa 23.253 billion pesos ang July collection laban sa 23.178 billion pesos na target. Surplus ito na mahigit 75.7 million pesos o 0.33%. At sa loob ng buwan, nakapagtala ang MICP ng 9 na magkakasunod na araw na lumampas sa 1 bilyong piso ang daily collection, bagong record para sa port. Pinakamalaki naman sa porsyento ang inilampas ng Port of Davao sa target nito. Nakakolekta ang Collection District 12 ng 5.419 billion pesos laban sa target na 4.336 billion pesos. Katumbas ito ng mahigit 1.082 billion pesos na surplus o 25% above target. Sa Port of Cagayan de Oro, umabot naman sa 4.044 billion pesos ang July collection. Mas mataas ito ng 248.55 million pesos sa target na 3.796 billion o positive deviation na 6.55%. At mula January hanggang July, umabot na sa halos 25.97 billion pesos ang koleksyon ng Port of Cagayan de Oro na lampas din sa cumulative target nito. At sa Port of Clark, 584.57 million pesos ang nakolekta noong July laban sa 541.69 million pesos na target. Surplus ito na 42.88 million pesos. Hindi lang July ang magandang performance ng Clark. Sunod-sunod din nitong nalampasan ang collection target mula February hanggang July. Dagdag pa sa mga pantalang lumampas sa kanilang target ang Port of Limay na nakapagtala ng 13.55 billion na koleksyon noong Hulyo kasama ang Tax Credit Certificate o TCC. Mas mataas ito ng 2.71 billion sa 10.839 billion na target para sa buwan, katumbas ng 25% positive deviation.
Kahit hindi isama ang TCC, umabot pa rin sa 12.811 billion ang nakolekta ng port o halos 1.972 billion na lampas sa target. Ika-4 na sunod na buwan na rin ito na nalampasan ng Port of Limay ang itinakdang monthly revenue target. Pati ang Port of Iloilo nalampasan ng collection target sa bawat buwan mula January hanggang July at noong July din nito naitala ang pinakamalaking revenue surplus para sa unang 7 buwan ng taon. Pangalawa ang digital transformation. 15 IT projects ang paisa-isang ipinatutupad ng customs para i-modernize ang mga sistema at bawasan ang mga problemang matagal nang kinaharap ng ahensya. At pangatlo, ang pagbabago sa paniniwala na kapag nagpatupad ng reforma, babagsak ang koleksyon. Para kay Nepomuceno, walang lohika na magkasalungat ang reforma at magandang revenue performance. At para sa Commissioner, ang pinakamalinaw na panukat kung gumagana ang reforma ay ang resulta mismo. When you reform, that means you can collect well. And we're able to prove that. So for me, this third factor is important so that our people will believe na pwede naman. Pwede tayong magreforma while we're doing our job. Mula Batangas, MICP at Manila hanggang Davao, Cagayan de Oro, Clark at Iloilo, iba't ibang collection districts ang lumampas sa kanilang revenue targets. At habang mas mahigpit ang assessment at paisa-isang ipinatutupad ang digital reforms, target ng customs na ipagpatuloy ang momentum para maabot ang mahigit 1 trilyong pisong collection goal ngayong 2026. Walang kinatatakutang sindikato o makapangyarihang politiko si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa kanyang laban kontra smuggling. Yan ang kanyang paninindigan upang ireforma ang ahensya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon pa kay Nepomuceno, handa siya at ang kanyang mga pinagkakatiwala ang tauhan na mawala sa posisyon, makamit lamang ang misyong baguhin ang imahe ng customs. Narito ang report. Walang urungan ang Bureau of Customs sa laban kontra smuggling. Sa panayam sa ANC Head Start, sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ito pa rin ang isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng ahensya. Partikular anyang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ang agricultural smuggling. Kasama rin sa binabantayan ng customs ang pagpuslit ng mga ilegal na sigarilyo at droga. Aminado si Nepomuceno na hindi ordinaryong kalaban ang kanilang hinahabol. Malalaki ang pondo at malawak ang network ng mga smuggling syndicate. Pero may direktang babala ang commissioner sa mga ito. Smuggling pa rin, ma'am, because these are the biggest, well, ang utusan ng Presidente, agricultural smuggling, dapat matigil. And we're doing that. Including cigarettes. Cigarettes is part of. Cigarettes. Yes, drugs. But again, we're up against big syndicates, well-funded, and they have a huge network also. Yeah. And of course, hindi naman kami takot sa kanila. And I told them, kung nakikinig sila, magbakasyon muna sila while I'm the commissioner because we're really very strict. we'll really run after them. Pinalalakas din ng customs ang pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya para habulin hindi lang ang mga kargamento kundi ang mga tao at grupong nasa likod ng smuggling. Ayon kay Nepomuceno, nasa pinakamataas sa antas ngayon ang interagency cooperation sa kampanya. Katuwang ng customs ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Philippine Coast Guard at iba pang law enforcement agencies. Mahalaga ang ganitong koordinasyon dahil hindi lang sa mga pangunahing pantalan gumagalaw ang mga smuggler. Pero may isa pang hamon sa pagpapatupad ng batas, ang posibilidad ng pakikialam o paghingi ng pabor mula sa mga makapangyarihang tao. Sa panayam, tinanong si Nepomuceno kung kaya niyang tumanggi kahit sa isang congressman na tatawag para humingi ng pabor sa isang paparating na sasakyan kahit may panganib na maipit ang budget ng customs. Para sa commissioner, mas mahalaga ang misyon kaysa ang kanilang mga pwesto. The public can be assured that we can do. Well, hindi naman po ako mayabang, but probably one of the biggest assets that we have, my team has. We're willing to lose this job anytime. We're committed to do the right. We want to achieve our mission. If in doing that, pursuing that will be
removed from office, wala naman akong problema doon. We can lose this job anytime, but we are dedicated to really deliver the mission, and we will modernize the Bureau. We will deliver a modern Bureau next year. Nakalikom ng mahigit 4.7 million pesos ang Bureau of Customs Port of Manila mula sa dalawang public auction ng mga seized at forfeited goods noong Hulyo. Sa unang auction noong July 14, umabot sa 3.964 million pesos ang nalikom mula sa dalawang sale lot na kinabibilangan ng mga whiskey, prefabricated house at mobile food carts. Dagdag na 785,200 pesos naman ang nalikom noong July 30 mula sa pag-auction ng dalawang used truck-mounted aerial platforms kaya umabot sa 4,749,450 pesos ang kabuuang proceeds para sa buwan. Ayon sa BOC, isinagawa ang mga auction sa pamamagitan ng competitive bidding at alinsunod sa mga panuntunan sa disposal ng seized at forfeited goods upang matiyak ang transparency at accountability. Binigyan din naman ng Port of Manila na sa pamamagitan ng public auction, ang mga nakumpiska at na-forfeit na ari-arian ay nako-convert bilang karagdagang kita para sa pamahalaan. Susunod, mga nasabat na iligal na sigarilyo sa Cebu International Port, sinira sa pangunguna ni Finance Secretary Frederick Go. Mga kawani ng Customs Intelligence and Investigation Service, kinilala dahil sa pagsawata ng bilyong-bilyong pisong smuggled na sigarilyo. Tanggapan ng Bureau of Customs, pansamantalang lilipat. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Kada araw, libo-libong produkto ang pumapasok at lumalabas sa Pilipinas. Pagkain, gadgets, gamot, sasakyan at kung ano-ano pa. Pero hindi lahat ng pumapasok at lumalabas ay sumusunod sa tamang proseso. Nagbabayad ng tamang buwis at taripa. At hindi lahat ay tapat ang deklarasyon. Ang tawag sa mga kargamentong ito ay smuggled items. Ito ay malinaw na paglabag sa batas at may kaakibat na parusa at multa. Kaya't pinangangasiwaan ng Bureau of Customs ang pangangalaga sa ating mga pantalan at paliparan upang masigurong legal, ligtas at naaayon sa batas ang lahat ng produktong pumapasok at lumalabas ng bansa. Kapag may kahina-hinalang kargamento, ang BOC ay maaaring kumpiskahin ang kargamento upang suriin at imbestigahan kung may paglabag sa batas, gaya ng misdeclaration o undervaluation. At kung mapatunayan na may nalabag na batas, ang BOC ay maaaring maglabas ng warrant of seizure and detention laban sa kargamento at kasuhan ang may-ari o nagpadala nito. May proseso, may investigasyon, may pagdinig. Kapag napatunayang smuggled o illegal ang produkto, ito ay mafo-forfeit o kukunin na ng gobyerno. Pagkatapos ng proseso, ang mga produkto ay maaaring i-auction. Kung legal ibenta, i-donate sa ahensya ng gobyerno. Kung ito ay kapaki-pakinabang pa, maaaring sirain o i-condemn kung bawal, peke o mapanganib ang produkto. Ang pekeng gamot, kontrabando o mapanganib na produkto ay kadalasang sinisira para hindi na makapaminsala. Kung naniniwala ang may-ari na legal ang kanyang kargamento, maaari silang umapila sa loob ng itinakdang panahon. May pagkakataon ang bawat panig na dinggin ang kanilang apila. Bahagi ito ng patas na sistema. Ang laban kontra smuggling ay hindi lamang tungkol sa buwis. Ito ay tungkol sa proteksyon sa lokal na negosyo, kaligtasan ng mamamayan, kita ng gobyerno para sa serbisyo publiko, at katarungan para sa mga legal na nagnenegosyo. Sa bawat kahon na iniinspeksyon, sa bawat illegal na produkto na nasasabat, pinoprotektahan ng Bureau of Customs ang ekonomiya, kaligtasan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Bureau of Customs, bantay ng bayan sa hangganan, sa pantalan, sa paliparan para sa kaligtasan ng mamamayan.
tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyo may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go ang pagsira sa mga nasabat na iligal na sigarilyo sa Cebu. Binigyan diin ng kalihim na suportado ng Department of Finance ang kampanya ng Bureau of Customs laban sa smuggling at pagbebenta ng iligal na sigarilyo. Narito ang report. Kasama ang mga opisyal ng Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue, inspeksyon ni Finance Secretary Frederick Go ang mga container naglalaman ng iligal na sigarilyo sa Cebu International Port. Matapos inspeksyonin, pinangunahan ni Go ang pagsira sa mga nakumpiskang iligal na sigarilyo, makina at iba pang gamit sa isang warehouse sa Mandaue City. Locally manufactured ang mga nasamsam na sigarilyo na may katumbas na 240 million pesos na tax liability o buwis na dapat bayaran. I think the most obvious suspects for misdeclaration or non-declaration are the products that are excisable, meaning products that have excise tax. So the most common products that are subject to excise tax are tobacco, liquor, and fuels. So if you notice, and agricultural products for a different reason. So those are probably the four most common categories that are being either misdeclared or not being declared. Ang effort naman natin to strengthen and safeguard yung mga borders natin, nasa in place siya. And because of these apprehensions, ang ano sa amin ni Commissioner is lalo pang tingin ang pagbabantay sa mga pantalan. As to the possibility, very possible na this is being perpetuated by a syndicate. Pero wala po tayong proof at this time na may sindikato nga dito, either local or foreign. Ayon sa BOC, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na sugpuin ang iligal na kalakalan at mapangalagaan ang kita ng pamahalaan, bagay na suportado ng DOF. I'd just like to commend the BIR and the Bureau of Customs for all their efforts to do these activities. It's not easy, but in the 2 months of June and July this year, they were able to apprehend 1.7 billion worth of illicit products. I'd like to assure everybody that the Department of Finance is fully supporting the Bureau of Customs and the Bureau of Internal Revenue in their efforts, and we will continue to strengthen enforcement and hold those who engage in illegal activities accountable. Paliwanag ni Go, ang bawat pisong hindi nababayaran sa buwis ay pondong nawawala sana para sa mga silid-aralan, ospital, kalsada at sahod ng mga guro at pulis. Bukod dito, delikado rin sa kalusugan ng mga Pilipinong makakabili ng mga iligal na sigarilyong ito. Ayon naman sa BOC, ipinapakita ng pagkumpiskar at pagsira sa mga kontrabandong ito ang matibay na ugnayan ng mga ahensya tulad ng BIR at DOF laban sa iligal na kalakalan ng sigarilyo. In the past months, maraming nahuhuling mga illicit tobacco ang Bureau of Customs, maraming nahuhuling mga smuggled agricultural products at mga vape products. Marami nahuhuli, hindi lang dito sa Cebu, marami sa Manila at meron din sa Mindanao. So tuloy-tuloy yung kampanya, tuloy-tuloy yung operation ng Bureau of Customs in coordination with other government agencies like NBI, like BIR. Binigyang diin din ng Customs ang kahalagahan ng koordinasyon ng BOC, DOF at BIR para mapalakas ang pangungulekta ng buwis, mapadali ang lehitimong kalakalan at mapigilan ang smuggling at iba pang uri ng illegal trade. Ginilala ng Bureau of Customs at National Bureau of Investigation ang mga taga-Customs Intelligence and Investigation Service na naging susi sa pagsawata sa bilyong-bilyong pisong smuggled na mga sigarilyo sa Maynila at Cebu.
Ayon sa dalawang ahensya, simula pa lang ito ng kanilang mas pinaigting na pagsasanib puwersa laban sa smuggling. Narito ang report. Muling ipinahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang matatag na suporta ng NBI sa Bureau of Customs, kasabay ng panawagan para sa mas pinaigting na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Ginawa ang pahayag sa isinagawang Bureau of Customs Collectors Conference kung saan nakasama niya si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Pinangunahan ni Matibag at Nepomuceno ang paggawad ng Certificate of Commendation sa mga tauhan ng Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS, kung saan kinilala ang kanilang mahalagang papel sa mga operasyong nagresulta sa bilyong-bilyong pisong halaga ng mga ilegal na sigarilyo sa Maynila at Cebu. Sa Anti-Illegal Smuggling Council na yung pong ating nahuli sa Manila North Harbor sa Mandawi, sa kasaysayan po yun po yung pinakamalaking huli ng anti-illegal smuggling. At maraming salamat po sa inyong tiwala sa inyong pakikipagtulungan. Ayon pa kay Matibag, malaki ang naitulong ng partnership ng NBI at BOC sa malalaki at matagumpay na mga operasyon laban sa smuggling. Binati rin niya ang mga awardee at sinabing inaasahan niya ang mas matibay pang kooperasyon sa pagitan ng dalawang ahensya. Ibinahagi rin ng NBI Director na hindi lamang sa mga official meeting nag-uusap ang NBI at BOC dahil patuloy anya silang nagbabalangkas ng mga paraan upang mapaganda pa ang serbisyo sa publiko. Ligid po sa inyong kalaman, kahit wala po sa opisina kami po ni Maria ay nakikita at nagpaplano at nagpabalangkas na baka maaaring pa namin magawa para lalo po mapaganda ang serbisyo ng ating mga ahensya, lalo na po ang Bureau of Customs at National Bureau of Investigation. Samantala, binigyang diin ni Commissioner Nepomuceno na ang pagkilala sa mga tauhan ng CIIS ay pagkilala rin sa kanilang dedikasyon, integridad at walang sawang pagtupad sa kanilang tungkulin. Ipinagmalaki rin ni Commissioner Ariel ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga nasabat na smuggled goods ng BOC. From July until today, or isasama na natin buong 2025, we're able to deliver or apprehend smuggled goods worth at least 80 billion plus. Hindi biro yun. Nagsisimula pa lang ako, maniwala kayo sa akin. I'm just starting. Kumbaga sa boxing, ngayon pa lang ako pinagpapawisan. Binigyang pugay rin ni Nepomuceno ang mahalagang papel ng NBI at iba pang law enforcement agencies sa mga naging matagumpay na operasyon kontra smuggling. Patunay raw ito na malaki na ang pinagbago ng BOC dahil sa mga reformang ipinatupad ni Commissioner Nepomuceno. When I took over July 1 last year, there were skepticisms, doubts, even confusion, or actually even resistance that we can improve the Bureau of Customs. And we're able to prove that definitely we can do our jobs much better. Mas marangal, mas maayos. Pinuri rin ni Director Matibag ang pamamalakad ngayon sa Customs at binigyang diin na ang matibay na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan ang isa sa mga susi sa mas epektibong paglilingkod sa mamamayan. Congratulations for all the successes of the Bureau of Customs. Napakaganda po ng tinatawag po ng Bureau of Customs. Nagsagawa ang Bureau of Customs ng forum para sa importers at customs brokers. Layo nitong talakayin ang mas pinasimple at episyenteng accreditation process. Pinangunahan ng Accounts Management Office at ni Assistant Commissioner Vincent Philip Marunilla ang forum kasama ang stakeholders. Nabigyan din ng pagkakataon ng importers at brokers na iparating ang kanilang mga katanungan, suhestyon at suliranin kaugnay ng accreditation at iba pang proseso sa BOC. Alinsunod ito sa layunin ni Commissioner Ariel Nepomuceno na tiyaking accessible at transparent ang serbisyo ng BOC sa pamamagitan ng aktibong pakikipag-ugnayan sa stakeholders. Ang goal sana namin is that dumating tayo sa point na kapag nagre-renew kayo, ang isasabit kayo siguro mga 3 dokumento at
I-establish lang ho namin yan to a level of at least confidence na maaaring yun na yung sistemang gawin natin moving forward. Tagumpay na nakapag-export sa Hong Kong ng mango products mula Guimaras sa pamamagitan ng Iloilo International Airport. Noong August 9, pinangasiwaan ng Bureau of Customs Port of Iloilo ang shipment ng Kokomojo Mango Farm Corporation na umabot sa 270 kilograms. Kabilang dito ang dried mangoes, mango jam at mango puree. Sinupervise ng ilang customs officer ang loading ng shipment at tiniyak na nasunod ang lahat ng customs export requirements at clearance procedures. Ayon sa BOC, patunay ito ng lumalaking capacity ng Iloilo International Airport bilang gateway ng mga produkto mula Western Visayas patungo sa international market. Layunin din ng ahensya na mapabilis ang movement of goods, mapalawak ang market access, at matulungan ang local industries na makipagsabayan sa global market. Bahagi ito ng Integrity, Accountability, and Modernization Program ng BOC sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Pinuri ng Bureau of Customs ang Philippine Postal Corporation o PhilPost matapos itong makamit ang Gold Certification in Postal Security mula sa Universal Postal Union o UPU. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, patunay ang parangal sa mataas na pamantayan ng PhilPost at sa mahusay na partnership nito sa customs. Kinilala rin ng PhilPost ang malaking ambag ng BOC, lalo na ng NAIA Central Mail Exchange Center sa pagtaas ng customs performance nila. Mula kasi 17 hanggang 34% noong nakaraang 2 taon, umangat na sa 78% ang customs performance ng PhilPost ngayon. Ayon kay Acting Postmaster General Maximo Santamaria III, malaking factor ito sa pagkaloob sa kanila ng Gold Certification. Mananatili namang nakatuon ang BOC at PhilPost sa pagpapalakas ng postal security, customs compliance at pagprotekta sa international mail stream laban sa mga iligal na kalakal. Pansamantalang ililipat ng Bureau of Customs ang head office nito sa One Pacific by the Bay sa Diosdado Macapagal Boulevard sa Pasay City. Inanunsyo ito ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa 6th Customs Industry Consultative and Advisory Council General Assembly noong August 6. Ayon kay Nepomuceno, isasagawa ang relocation sa mga susunod na buwan at inaasahang tatagal ng 3 hanggang 4 na taon silang mag-oopisina doon habang itinatayo ang bagong permanenteng headquarters ng BOC. Ang current office ng BOC sa Manila South Harbor ay gagamitin naman ng BOC Port of Manila officials at employees na naka-temporary facility simula nang masunog ang BOM building noong 2019. Dalawa naman ang proposal para sa bagong permanenteng BOC building, kabilang ang area sa tabi ng Philippine Ports Authority Head Office sa Bonifacio Drive. Dapat nating itayo yan, magkakaroon ng design stage and then construction stage. So give or take, mahina ang 4 na taon. Kung saan nandoon ngayon ang Bureau of Customs upang maging maayos yung pagtatrabaho natin mga tauhan. Dahil sa ngayon, nasa covered court yung ating mga tauhan ng Port of Manila. At tuwing uulan or high tide, kahit walang ulan, binabaha sila doon. Pag binabaha sila doon, delikado nag-short circuit yung mga kable ng computers. At kapag nag-short circuit yan, naabala, natitigil yung trabaho. Pag natigil yung trabaho, naabala rin yung collection natin. Binigyan din ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na dapat maging consistent ang mahusay na serbisyo publiko hanggang dulo. Sa panayam sa Head Start sa ANC, tinanong si Nepomuceno kung paano nakaka-impluwensya ang kanyang karanasan sa media sa estilo niya sa pamumuno sa gobyerno. Sabi ni Nepomuceno, dala niya ang prinsipyo na you're only as good as your last performance. Gate niya, hindi lang dapat isang beses maging mahusay pagdating sa serbisyo publiko. Kaakibat daw ng pagiging public servant ang tuloy-tuloy na responsibilidad na gawin ng maayos ang trabaho. Hindi pwedeng magaling ka kahapon, ngayon gagawa ka ng mali. You have to be consistent until you retire. Yung pressure to really deliver a good work,
You have to be consistent. Otherwise, mawala ka ng trabaho, mapapagalitan ka. The same with government. It should be like that. At yan ang mahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod, mga kailangang gamit na dapat ihanda bago ang trip abroad, alamin sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List, detalyadong listahan ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License, kung kailangan para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check.
Sino ba naman ang gustong magpanik sa airport dahil may nakalimutang gamit, di ba? Kaya bago ka mag-impake para sa trip mo pa abroad, dapat may travel checklist ka na. Para di ka ma-hassle sa mga travel essentials na dapat ihanda at para smooth sailing ang biyahe mo, narito ang ilang tips sa Know Before You Go. First time o madalas man bumiyahe papuntang ibang bansa, mas magandang siguraduhin kumpleto at handa ang lahat ng mga kailangan mo bago pa man tumungo sa airport. Unahin ang iyong mahalagang dokumento. Siguraduhin valid ang iyong passport. May mga kinakailangang visa kung kailangan at ihanda ang iyong flight tickets, hotel bookings at iba pang travel documents. Huwag ding kalimutang kumpletuhin ang mga online travel declarations. Bukod sa e-travel, alamin din kung may arrival card o iba pang entry requirements ang iyong destinasyon. Mainam ding maghanda ng internet connection bago pa lumipad. Maaari kayong mag-activate ng eSIM, bumili ng roaming data o bumili ng pocket wifi. Magbaon din ng universal power adapter, power bank at magtabi ng digital copies ng iyong passport, visa at iba pang mahalagang dokumento sakaling kailanganin ito. Pagdating naman sa pera, magdala ng sapat na local currency at maghanda ng backup na credit o debit card. Maaari ring ipaalam sa iyong bangko ang iyong biyahe upang maiwasan ang pagbablock ng iyong mga card. Kung may iniinom kayong gamot, dalhin ito sa orihinal na lalagyan at magbaon ng reseta o medical certificate kung kinakailangan. At higit sa lahat, iangkop ang mga damit na iimpake sa klima at panahon ng bansang iyong pupuntahan. Makatutulong ito upang maging mas komportable at maayos ang iyong biyahe. Ang maayos na paghahanda ay susi para sa ligtas at walang abalang international travel. Know Before You Go. Isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa ligtas, maayos at stress-free na biyahe. Susunod, Commissioner Nepomuceno ginawaran ng Golden Peacock Award dahil sa husay sa serbisyo publiko. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check! Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact
The Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service. Hotline number 02-8705-6000. Email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary. Steer clear of prohibited items. And don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. Nagbabalik ang Customs Check. Patuloy sa paghakot ng parangal si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno dahil sa mga reformang ipinatutupad niya sa Bureau of Customs. Iginawad sa kanya ng Federation of Indian Chambers of Commerce ang Golden Peacock Award dahil sa kanyang di matatawarang husay sa serbisyo publiko at sa pagsulong ng integridad sa ahensya. Narito ang report. Ginawaran ng Golden Peacock Award ng Federation of Indian Chambers of Commerce Incorporated o FICCI si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Pagkilala ito sa kanyang mahusay na pamumuno sa mga isinasagawang reforma sa Bureau of Customs. Ayon sa FICCI, kinilala si Nepomuceno dahil sa kanyang leadership, integrity at commitment sa pagpapalakas ng customs at pagpapadali ng lehitimong kalakalan. Sa India, ang pambansang ibon ay peacock. Ito raw ang sumisimbolo sa integrity, wisdom, excellence at leadership. Ang mga katangiang anilay ipinakita ni Nepomuceno. Iginawad ang parangal sa ika-6 na Customs Industry Consultative and Advisory Council General Assembly. Sa naturang assembly, inilatag din ni Nepomuceno ang mga reforma ng ahensya, kasama dyan ang modernization at digitalization ng mga proseso ng customs at pagpapaigting ng revenue collection. Binigyang diin ni Nepomuceno na maaaring sabay na maisulong ang reforma sa customs at pagpapanatili ng malakas na revenue collection. Mensahe naman ni Commissioner Nepomuceno, gusto niya raw maging katuwang ng BOC ang mga negosyo para lumago ang mga ito. Kailangan lang daw nilang pagkatiwalaan ng BOC. Natutuwa tayo na ang iba't ibang mga samahan ng mga negosyante sa bansa, nakikita nila yung pinipilit nating mabago at mapaganda ang serbisyo ng Bureau of Customs. Dagdag pa niya, mahalaga ang papel ng customs para mapalago ang ekonomiya ng bansa. Makakamit daw yan kung tutulungan din ang mga negosyo na lumago. Nangako rin si Nepomuceno na gagampanan ng BOC ang tungkulin nito. Panawagan niya naman sa business sector patuloy na makipagtulungan sa BOC habang sinasagawa nito ang modernisasyon at iba pang pagbabago sa ahensya. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, baunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ang mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.